141 million pesos. Yan po ang pinakamalaking na panalunan ng isang tumaya sa loto sa Pilipinas. Sa darating na Sabado, tiyak na libo-libo na naman ang tataya dahil aakyat na sa 133 million pesos ang premyo sa Grand Lotto. Ang tanong marahil ng marami, gaano nga ba kalaki ang tsansang maiuuwi ang jackpot sa Lotto? May report si Victoria Tulad. Nananatiling mailap ang jackpot prize sa Grand Lotto 655 matapos hindi makuha ang winning combination sa bola kagabi. Umabot na sa 120 million pesos ang pot money sa Grand Lotto. At ngayong gabi, nasa 59 million pesos naman ang jackpot sa Super Lotto 649. Hindi maikakailang marami ang nahuhumaling sa pagtaya sa Lotto. At bakit nga naman hindi, gayong sa barya-baryang taya, posibleng maging instant milyonaryo. Pero ano nga ba ang tsansang maiuwi ang pinapangarap na milyon-milyong jackpot? Tinanong namin ang isang statistician. Kung randomly tatama yung kidlat sa Metro Manila, mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kidlat dito kaysa manalo ng 655 Lotto eh. Kasi 655 Lotto, ang chance sa tingin ko 1/28 million. Eh, hindi naman abot ng 28 million dito sa Metro Manila yung tao, di ba? Dahil 55 ang numerong pagpipilian sa Grand Lotto 655, aabot sa mahigit 28 million ang mga kombinasyong pwedeng manalo. Mahigit 13 million naman ang posibleng kombinasyon sa Super Lotto 649 na may 49 na numerong pinagpipilian. Pag mas marami yung numbers na pwedeng pagpilian, mas mahirap manalo. Tumaya ka na mas maraming numbers, pero sobrang liit lang ng idadagdag nun sa tsansa mo. Isa sa mga napakaswerteng nag-uwi ng jackpot prize sa Lotto si Ed, di niya tunay na pangalan. October 2005 daw nang manalo siya ng 10.4 million pesos. Matapos lamang ng 2 buwan, nanalo siyang muli ng 28,000 pesos. Kung time na hirap kami noon talagang wala na akong pagkukunan, puro utang. Tapos bumili nanghingi ako ng pera sa kapatid ko ng pambili ng unang. Siya 10 piso na tira, tinaya ko yung 10 pesos dun sa loto. Basta wala akong idea kung ano yung kung ano itatama. Basta parang may bumubulo lang sa akin. Agad daw nakabili ng bahay at 4 na kotse sina Ed. Nakapag-franchise pa sila ng convenience store. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, sadyang swertihan ang labanan sa Lotto. Tinatanong ko minsan sa mga nanalo, ano ba ho yung ticket nyo? Is it yung inaalagaan na numero o yung lucky pick? Kalahati sa kanila ay inaalagaan. So yung mga inaalagaan naman, gano'ng katagal nyo na hong inaalagaan? Iba-ibang range. Merong isa, 2 weeks lang daw. May iba naman 9 years. Kaya paalala sa mga mananalo sa Lotto, maging maingat sa paghawak ng napanalunan. Huwag din daw iasa sa mga game of chance na tulad nito ang kabuhayan. Si Ed sa isang iglap, naubos ang mahigit 10 milyong pisong premyo. Nalugi rin ang kanilang negosyo. Yung mga tao sa amin, madaling araw pa lang nakapilan sa 500 each ang binibigay namin, minsan 1,000. Yung 400,000 na winidraw namin noong araw na yun, 3 araw lang namin ginasa. Sa kasaysayan ng Lotto sa bansa, pinakamalaking napanalunan na raw ang 741 million pesos noong 2011. Sa Sabado, aabot na ng 133 million pesos ang premyo sa Grand Lotto, kaya naman tiyak na libu-libong mga Pinoy ang muling tataya para magbaka sakaling mababago nito ang kanilang kapalaran. Victoria Tulad, GMA News.